Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng Pulburon Video? Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang Pulburon Video? Ha, ha, ha! Deepfake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang Pulburon Video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag ba kayo ng Presidente ng Pilipinas? Bangag! Papayag ba kayo ng Presidente ng Pilipinas? Adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. Your president, Coke addict. Ang sagot niyo, no. He is addictus benedictus. Yan pong ibig sabihin ng transparency. Ano ang relasyon sa iyong estado ng pag-iisip sa mga desisyon mo para kalagkarin sa gera ang Pilipinas? Ano ang relasyon sa estado ng pag-iisip mo sa katotohanan na ang pagkagutom ngayon pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr.? Ano ang relasyon ng iyong estado ng pag-iisip sa katotohanan na ang piso ngayon pinakabagsak sa lahat ng currency sa buong daigdig at nandito ang economist na Dr. Bato na siya po magpapatunay na yan pong nangyayari? Mamaya siguro bago mag-open forum, huwag niyo akong pakinggan pagdating sa economics, pero kinakailangan pakinggan natin si Dr. Bato pagbibigay siya ng State of the Economy Address. Ano ang relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip doon sa sinabi ng Moody's Credit Rating Agency na sa ilalim ni Duterte, we were the darling economy of Asia. At sa ilalim ni Marcos, we are the worst underperforming economy in Asia. Anong relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip sa katotohanan na sulat sa ere at sa tubig ang pangako na 20 pesos kada kilo na bigas? Ngayon po, ang 20 pesos na bigas, isang supot ng ice candy na lamang. Ano ang relasyon ng kanyang estado ng pag-iisip na ang Pilipino nagsabi 76% hindi sila kumbinsado na ginagawa ng tama ang gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin? Sa katunayan, sang-ayon sa pinaka-latest na survey, 4% lang ang nagsabi na satisfied sila sa ginagawa ng gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin. Hindi po totoo, ha? At si Dr. Bato ang aking teacher dyan, na walang magagawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang sabi po ni Dr. Bato, supply-driven ang ating inflation dahil hindi natin sinusuportahan ang ating mga magsasaka na siyang pinakamalaking contributor sa ating ekonomiya. Ang kinakailangan natin mga magsasaka, subsidiya para sa mga bagong binhi, hybrid varieties na mas maraming mga ani, kahit ano pang panahon, pataba, insecticide, mga traktor, at hindi po importation na dahilan na lalong kinamamatay ng ating mga magsasaka. Ano naman po ibig sabihin ng accountability? Alam nyo, sa katotohanan lang, kaming mga anti-Marcos sa sumunod mula, nagsisisi kasi hindi natin naparusahan ang Marcos Sr. Sa Amerika ngayon, meron silang $2 billion judgment dahil sa human rights violations. Pero ni isa sa kanilang pamilya walang nakulong. Kaya tuloy, walang accountability. Kaya nauulit ang ating kasaysayan muli. Kinakailangan ngayon, kung totoo na ang first family nasa likod ng agricultural smuggling na kinamamatay ng mga magsasaka natin, dapat parusahan, ikulong.
Yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno, lalong-lalo na yung korupsyon sa PhilHealth. Alam niyo, masakit sa loob ko yung PhilHealth na yan. Dahil nung ako po'y binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging congressman, tayo po nagsulong ng universal health care na pattern po yan after the National Health Service of the UK. Nakapareho rin dito sa Canada. Ang layunin, hindi dapat ang mahirap na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Sagot ng gobyerno ang kalusugan. Yan din po ninanais natin sa Pilipinas. Batas na po yan. Anong ginawa nila? 90 billion ibinalik sa gobyerno para mapunta sa korupsyon, para sa Maharlika Fund, hindi para sa mga benepisyo ng mga may sakit sa Pilipinas o di naman kaya pababain ang premiums. Nandiyan ang batas, hindi pa sinunod. Yan po ibig sabihin ng accountability, yung mga lumalapa sa pondo na nakalaan para sa mga mahirap na mga Pilipino, dapat ipakulong. Ang mga smugglers, dapat ipakulong. Ang mga nangungurakot ng ayuda, mahirap na nga, binabawasan pa, dapat ipakulong. Ang mga addictus benedictus, dapat ipakulong. Ano naman ang ibig sabihin natin dito sa TAPS na pagkatapos ng transparency, accountability, peace, and security? Sino ba naman ang tututol sa kapayapaan? Sinong ayaw sa kapayapaan? Kaya nga, nananawagan tayo, no to war, yes to peace. Dahil alam natin na nung pangalawang pandaigdigan digmaan, ang Maynila, ang second most destroyed city, second only to Warsaw. Bakit papayag na naman tayo na magkakaroon ng digmaan? Wala namang interes ang Pilipino, mawawasak na naman ang sambayan ng Pilipino. Pero yung tinatawag na peace and security, yan po ay dahil, bagamat sinasabi ni Marcos Jr., na napulbos na ang teroristang CPPA-NPA na ngayon po ay nasa labas, nagpipikit. Terorista kayo! Ang sabi nila, napulbos na yung mga teroristang yan. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga terorista? Ang mga European Union, ang Canada, ang Amerika, ang Pilipinas, binansagang terorista ang CPP-NPA, bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa CPP-NPA? Sator Ocampo at saka sino yun? Si ACT? Franz Castro, convicted kidnappers! Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga convicted kidnappers? Mga nagpipikit, kidnappers kayo! Kaya po ito mga kadahilanan kung bakit kinakailangan tayo maging maisog. Alam ko po napakaganda ng buhay niyo dito sa Vancouver. Kung ako po nung kabataan ko nakarating sa Vancouver, sabi ko sa aking Tito Pete, dito na siguro ako nanirahan. Napakalinis ng hangin. Napakalinis na kapaligiran. Napakadaming puno. Libre ang paggamot. Libre ang paaral. Yan po ang pangarap ko para sa Pilipinas. Maging kasing progresibo at ganda ng Vancouver. Pero bagamat kayo narito na sa Vancouver, Pilipino pa rin po kayo. At maninindigan si Dr. Bato na kung wala ang remittance sa OFW sa kapagpakan ng Marcos Jr. Administration, wala na po tayong ekonomiya to speak of. Lumulutang lang tayo dahil po sa mga padala nyo sa Pilipinas. Kaya naririto po kami ngayon dahil alam namin kayo ang pinaka-importanting stakeholder sa Pilipinas. Kung wala kayo, walang perang kukurakutin ang mga Marcos administration. Pero kinakailangan po, iparinig ninyo ang boses ninyo na itong Marcos Jr. mas matindi pa kay Marcos Sr. Bakit? Dahil si Marcos Sr., bagamat siya'y nanupil ng karapatan, bagamat siya'y nagpakulong ng mga kritiko, bagamat siya'y kurap,
nagdeklara ng martial law. Marcos Jr., walang deklarasyon ng martial law. Ibig sabihin, walang remedyo pag walang legal at faktual na dahilan o basihan ang kanyang panunupil sa ating karapatan. So bakit po tayo nagtitipon-tipon? Dahil kinakailangan po kayong dito sa Vancouver at sa Canada maging maisog din. Ipaalam niyo po sa inyong mga kababayan dito sa Canada at sa inyong gobyerno kung ganong kasutil at kataksil ang Marcos Jr. administration. Bakit? Sa dami ng biyahe ni Marcos Jr., ang kanyang pantasya sa isipan niya, siya ay superstar sa world market. Pero ang katotohanan, hoy Marcos Jr., alam namin na hindi gaya ng ama mo na diktador, ikaw ay isang adiktador! So ang katanungan ko sa ating mga Filipino-Canadians, maisog ba kayo? Anong husga nyo kay Marcos Jr.? Anong dapat gawin ni Marcos Jr.? At sinong karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas? Sino? Ako, maraming salamat po. Maya-maya po, tayo ay magkakaroon ng open forum. So tayo po ay magdadialogo. Maraming salamat, mga kapwa maisog.